Sir, ngayon ho, no, ano ho yung reaksyon ninyo sa mga binitawang pahayag ni Atty. Christian Sia sa isang campaign event patungkol sa mga single moms? Well, like I said, dun sa isa sa mga solo parent groups na nagtanong din sa akin yan, uh, I don't know Attorney Sia personally, and NCSP has no connection with Attorney Sia. Pero we felt kasi as one of the primary movers nitong sector ng solo parents, something had to be done. Kasi unang-una, we expected more from him, being a lawyer. Being a lawyer, dahil may code of ethics ang mga abogado, no? And they're supposed to be the ones na ipatupad ang batas. They know they know yung batas better than anyone else. He broke some of the laws, lalo-lalo na yung Republic Act 11313, yung bawal bastos, no? Tapos, we felt na the sector does not deserve yung ganong klase ng treatment kahit sabihin mo pa, it's a joke, Kasi the solo brand sector has been marginalized, has been neglected for the past 25 years. Kahit dalawa na yung batas, 8972, 11861, nandyan din yung ating Magna Carta for Women para sa mga babaeng solo parents, nandyan din yung protection ng ating mga kabataan para sa mga anak ng solo parents and the adolescent solo parents. So, we had to speak out. We had to do something. Hindi dahil may galit kami sa kanya, pero as a warning to other public servants, to other wannabe public servants, to others who may think about running for public office in the future, to government employees, no? We are held accountable on a higher level kasi we are supposed to serve yung mga tao. We are supposed to serve. So we are supposed to be the examples. We are supposed to be there as an example. I mean, ang dami naman jokes na pwedeng gawin, Pwede mo sabihin, yung sarili mo na lang sana ang ginawa mong joke. Mas maganda pa, baka mas marami pang patawa. Di ba? Pero to say sa mga solo parents who have been battling day in and day out, walang oras para sa sarili, lahat para sa anak, hindi alam pa paano gagawin to survive daily, talagang laban lang ng laban araw-araw, to tell them, kung malungkot ka, bibigyan kita ng isang araw sa isang taon para makasiping ako. I mean, it's a literal interpretation of giving yourself in the name of public service. No? Ngayon, sir, sumagot siya dun sa show cause order ng Comelec. No? Sinabi ho niya, yung binitawan niya mga salita ay parte ng kanyang freedom of speech. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Well, lahat naman tayo may freedom of speech, pero again, as a lawyer, you have to realize freedom is not absolute. It comes with responsibilities. Gaano ka responsable? Doon na lang no? Kasi narinig ko rin, sabi niya, ginawa daw niya yung joke na yan, isang private gathering with solo parents at natawa naman sila, and kaya inisip niya okay lang. I mean, it shows kung gaano kababa yung yung standards na sinusundan mo Kasi hindi porket tumawa yung mga tao Ikaw mismo, you want to serve. Sana nire-review mo Kasi ako, madalas my wife calls me out, pag nagsalita ako sa public, pagkatapos sasabihin niya, alam mo, may sinabi ka na hindi medyo maganda ang dating. Siguro ganito yung mas maganda na delivery nung gusto mong ibigay na mensahe, So, I mean, if you're running for public office, there should be people around you. There should be yung family mo. There should be yung friends mo who tell you, teka, parang pangit ata, yung binitawan mo na ganon. Ang mahirap kasi, humingi siya ng apology and then the next day, naghahanap na naman siya ng panibagong sisisihin. So, gaano ka ba talaga kaseryoso sa apology na hiningi mo? Yung binitawan mong salita, I mean, andun na ako Lahat tayo tao, lahat tayo nagkakamali. Pero, I mean, lahat naman tayo pwedeng maging makatao. Hindi natin kailangan pababain ang standard, hindi natin kailangan pababain ang tingin sa ibang tao, sa kapwa natin, lalo na yung mga nasa marginalized sector, dahil lang gusto natin makuha ang atensyon ng mga nakikinig sa atin.